Siyempre, sabi nga natin, parang kung tutuusin yung mga natutunan natin ganyan, nagiging pamahiin na, Oo. mga ganong factory, nagkakaroon na ng parang kwento talaga. Mm. Mga ano kasing tawag mo doon, urban legends, Urban mga legend. ganyan. Eto, alamin naman natin, ang smile daw muna bago Bago timpla. Yung science sa paniniwalang nakakatanggal ng pait ng ampalaya ang pagngiti habang nagluluto. Totoo kaya ito? Alamin sa pamaliwanag. Maliwanag. Mga ka-MB, maghanda na ng kutsara at tinidor dahil ngayong araw ay ating tutuklasin ang katotohanan sa likod ng isa sa mga pinakakilalang pamahiin sa kusinang Pinoy. Nakadikit na sa ating kultura ang hilig sa pagluluto ng iba't ibang klaseng pagkain, may okasyon man o wala. At syempre, dahil Pinoy tayo, kakakibat rin ito ang maraming pamahiin at paniniwala. Pero ngayong araw, atin namang tatalakayin ang pamahiin sa pagluluto ng ampalaya. Ang sabi nila, kapag daw magluluto ka ng ulam na may ampalaya, kailangan nakangiti ka. Bakit? Para hindi raw maging mapait. Pero gaano kaya katotoo ang paniniwalang ito? Alamin natin. Ang totoo, mayroong scientific explanation kung bakit talagang mapait ang ampalaya. Ang mapait na lasa ng ampalaya ay dahil sa isang compound na tinatawag na momordicin. Isa itong natural na sangkap na talagang responsable sa kanyang iconic na bitter taste. Yang momordicin na yan, hindi lang basta nagpapapait, may health benefits din. Tulad ng nakakatulong ito sa blood sugar, digestion at may antioxidants pa. So yes, kahit gaano kakasaya habang nagluluto, kung hindi mo alam ang tamang paraan ng pagtimpla, mapait pa rin ang ampalaya. Pero don't worry, may mga paraan naman para mabawasan ang pait. First step, tanggalin ang kulay puting parte ng ampalaya dahil dyan nakadikit ang pinakamaraming pait. Next step, budburan ng asin at pisilin hanggang lumambot na para bang naglalaba ng gulay. Makakatulong yan para mailabas ang katas na mapait. At syempre, huwag lutuin ng matagal. Yung sakto lang, kasi the more na niluluto mo siya, ay mas nanunuot ang pait. Lutuin lang ng sakto para fresh pa rin ang lasa. Kung ganun, saan naman kaya nagsimula ang paniniwala na nakadepende sa mood ng nagluluto ang magiging lasa ng ampalaya? Well, walang eksaktong date at lugar kung saan nagsimula ang paniniwalang ito. Pero kung titignan natin ang kulturang Pilipino, maraming pamahiin at tradisyon sa kusina ang pinaniniwalaan noon pa. Ang mga ito ay naging bahagi na ng ating kultura dahil maaaring ginagamit ito ng mga matatanda para magbigay ng disiplina sa mga kabataan. Gaya ng ibang pamahiin, karaniwan hindi ito binabase sa libro. Kung hindi, naririnig lang mula sa matatanda. Paulit-ulit itong sinasabi hanggang maging bahagi na ng gawain sa kusina. Maaari rin dahil sa symbolic connection sa pagitan ng lasa ng ampalaya at emotions. Ang lasang mapait ay hindi lang panlasa. Ito rin ay nagagamit na metaphor ng damdamin. Kaya kung mapait ang luto mo, parang may hugot daw ang nagluluto. In short, kung bitter ka, bitter din ang luto mo. Ayan, hindi pala sapat ang ngiti-ngiti lang. Kailangan din ng tamang teknik para bumait ang ampalaya. Kaya myth man o hindi, ang pinaka-importanteng sangkap sa kahit anong lutong Pinoy ay ang pagmamahal. Diba? Totoo naman kasi, pagmamahal talaga ang nagpapasarap sa lahat ng mga niluluto. Sabi nga nila, TLC, Tender Loving Care. Tomato, lettuce, cabbage. Pero totoo, no? Parang, gawin mo, nakaluan Cheese mo pala siya. yun, sorry. Haluan mo pa rin siya ng pagmamahal, mapait man o maalat kung ano mang niluluto mo. Pero alam mo yon yung TLC, burger No. with TLC. Burger. Burger with tomato, lettuce, and cheese. BLK ang alam ko. Bacon, lettuce. Bacon, lettuce, and ketchup. Yeah. Ay, What? ako TLC, mas bet ko ang TLC kasi What's magulay. Tomato, Tomato, lettuce, lettuce. cheese nga! Eh, akala ko ba you're not supposed to eat cheese? O di tomato, lettuce, cabbage. O carrot, kung gusto mo. Pwede Oo. rin naman. Ay, nako. Pwede Pero pala yun. ako sa akin lang, parang bakit mo tatanggalin yung natural na lasa ng isang gulay kung yun na talaga siya. Kaya nga siya kinilalang mapait kasi Bitter, yun yung flavor.
gulay na yun. So ako, personally, nung bata pa lang ako, ayoko talaga ng ampalaya. Kasi yun nga, di ba, parang mapait nga naman talaga siya. Pero when you grow older kasi, nung agtaong kan, sumabali mo titi yung taste buds mo. So ako, gusto ko na ng mapait. Gusto ko talaga na dapat ang ampalaya may lasang pait. Siguro sa amin, nasanay ako nung batang kumakain ng ampalaya kasi niluluto namin, hindi siya mapait. Every time na nagluluto ako ng ampalaya with egg, hindi siya yung ampalaya na alam nating mapait na sobrang pait. Hindi. Siguro there's something in me. Hindi kasi sabi din nila, nakadepende din daw yan kung paano mo siya ihalo. And even haluin. Yeah. Sabi na wag mo daw halu-haluin ng malala kasi lumalabas talaga yung super pait na part niya. Kaya no agpakbat dagiti duma, hindi nila yan kinikiwar. Wow. Tinotos-tos lang nila ganyan. Especially kapag ito yung ampalaya balang, if you know that. Ampalaya balang? Ampalaya balang is the one that, ito yung pinakamapait kasi ito lang yung maliit. Yung maliit. Ang tawag naman namin dyan, parya-atap. Parya-atap na kami. Ampalaya balang, titawag me. Jay na-atap nga parya ko na. Ditag tubulata di jay igiti bantay. So, di ba basse? Basse. Ay, nagimas ko daytan, idinililang ko. Ang bumlagluto iso na pabaut. Nya. Di pamayan na. Iwaon na lang basse. Sana to ikabilaw. Kabilaw, ipiso kami. Di na pa nga ikatanda gijay kwan. No, anati panakaala da. Ipiso dala ta. Nag-imasang nga napagkat. Sa isunto ka tingal-ngal na. Apo! Nag-imaso na dapat baguong na matang nakapatgadan. Asin lang kanya may tapos kamate susundin yung danon. Sa tibang ilutuam. Ditay dalikan. Wow. Hala nga ditay dalikan. Tadag tay clay pots pa ito sa runda. Maski din. Pat di clay pot. Ramanam. Kasdak clay pot. Pero masarap po ang palayo. Napakamarami po ng vitamins na yung mga benefits sa ating mga tao. Kaya ay dapat natin, sanayin natin na pakainin ng ampalaya itong mga anak natin ngayon. Yes, kung ayaw nila, just lang. Why not? Gawin mo na paraan. Kasi when I was in Thailand din, yung mga noodles na ginagamit nila, yung mga noodles, tapos nilalagyan nila ng soup lang, no? Tapos ikaw nang bahala magtimpla kasi. Ang mga sides niyan, meron yung toge, tapos pwedeng ampalaya, yung raw na ampalaya, nilalagay mo din siya. Ako gustong-gusto kong nilalagay yung ampalaya before. Kasi ewan ko, natatamisan na ako sa mapait na lasa ng ampalaya. Ang sarap nun yung sinabi mo. Yes, real. Kaya ko nga yun yung ngutom lang na di ba sa Thailand talagang ningangat-ngat lang nila, ginagawa nilang parang mais? Tapos nilalagay nila dun sa parang sauce nila. The brown one? Yung brown, yung green. Tamarind sauce ba yung brown? Hindi, ano kasing tawag mo doon? Kanumprik. Kanumprik? Kanumprik yata yun. Oo, ganon. Pero marunong ako gumawa nun. Okay lang, kaya lagi mo sinasabi, hindi ka naman gumagawa. Bakit? Ikaw, special ka ba? Sana naman matikman din yun. Bago pumunta sa Thailand, matikman mo na. Hindi, sige na. Punta na lang tayo doon. Sige. Doon tayo mag-MB. Social. Anyway, mga ka-MB,